Guys, congratulations. Siyempre, una kong tanong sa inyo, nag-sync in na ba sa inyo na ito, finale na guys, matatapos na yung minahal at pinaghirapan ninyong teleserye for almost, half a year na umiere. Nag-sync in na ba? Nararamdaman niyo ba yung sepangs? O matagal na kayo natapos? Matagal na po kami na sepangs, pero yung hindi pa namin na masyado feel na matatapos na yung airing niya sa TV, syempre. Kasi 7 months namin tong ginagawa na pinapanood, diba? So, malaking adjustment din. Pero, grateful kami na magkakasama kami sa show na to, Pira-Pirasong Paraiso. And looking forward pa kami sa gagawin pa namin together. Ikaw, Charlie, anong take away mo from being Ate Diana? Oo. Ako po, kasi sa totoong buhay po, supo ako. So, tulad ng sinabi ni Elise kanina na may nurturing factor sa akin, sobrang hindi ko din alam yun. Pero siguro, ganun ako sa mga taong mahal ko talaga. Yung gusto ko lahat kami magkakasama, gusto ko lahat nararamdaman yung care, yung ganun, yung walang nalileft out, walang awkward moments, yun sana. Siguro as Diana po, medyo nahirapan ako ulit pakapanganay. Lalo na yung character ko din, matapang siya pero talagang soft siya. Lalo siya naiiyak. Yung gano'n. Yung parang kahit gusto na niya magalit, mas iiyak muna siya. Yung gano'n eh. So siguro mas na-realize ko po na yun, kahit gaano siya naging ka-powerful nung umpisa, nung naging successful siya, kasi siya talaga yung gumawa ng path na yun eh. Nagkasawa siya ng mayaman para tulungan siya na mahanap yung mga kapatid niya. So pinatunayan niya yun na hindi yung yaman yung gusto niya. Ang gusto niya talaga yung mabuo yung pamilya niya. Ikaw, Alexa, grabe yung transition ng role mo from being a hardcore journalist. Tapos nakita namin yung vulnerability mo bilang kapatid din. Kumusta? How are you looking back into it? From being matapang na giorno hanggang isa ka naging vulnerable na kapatid sa mga paraiso. Actually, yung kay Beth po yung journey niya, hindi naman nawala yung tapang niya kahit kailan, lalo na kung para sa kapatid. Vulnerable kung vulnerable, but when it comes to protecting or thinking for the family, nandun pa rin yung tapang niya, at yung wit niya, nandun pa din naman. Ayun po. So it's been a really fun journey, and talagang binantayan din po siya nila direct na okay, season 2 kailangan softer ka dito. Tapos season 3, babalik. Kasi kailangan niya magmukhang panganay ka. Tapos mas yung parang may daming... May dynamics. Oo it's like a math equation. Ang daming nangyayari po. But yun, it was really fun. May times na nung sobrang bait na ni Beth, sabi ko, miss ko na mag-multitask. Parang ganun po yung gusto ko. Gusto ko yung sapawin si Hillary. Ganun na ako. Pero okay. I'm a different woman. So, minsan po may mga ginagawa si Direk na atake. Kunyari, bigay ko is to Beth season 1. Tatry ni Direk, okay, ito. Miss na ganito gawin mo, ganyan. Tapos, okay, gets. Tapos, ayun po, ganun talaga yung may levels. Ayan, like what Charlie said, their dynamics. But it was really fun. Kaya po, I really learned so much. And kung sepangs, nasa sepangs ako sa character, kay Beth. Or kay Angela, actually. Kasi alam mo, makikita ko naman ito palagi. And, correct. Speaking of Hillary, ikaw Hillary, ang dami talaga naiinis sa'yo. I mean, yung inis namin sa'yo sa Dirty Linen, parang nag-triple, nag-quadruple dito sa sa bawat episode ng ng Pira-Pirasong Paraiso. Kumusta yung pagganap mo bilang kontrabida? Parang walang episode na hindi kami naiirita sa'yo eh. Kaya ba, kamusta yung pag-take mo dun sa ang sama kong Hillary? Ganon. sobrang saya ko. Sobrang saya ko kasi from season 1 na pasundot-sundot lang yung ni Hillary. Na-develop siya to season 2 and season 3 na parang wala na talagang heart sa kapwa at sa mga tao sa pamilya niya. Masaya siyang gawin dahil nga in reality parang sobrang sama ko siguro talagang tao to be a person like Hillary. Correct. Pero ang maganda din kasi, kaya masaya siyang i-portray is because I know sa core ko kung ano yung pinagdadaanan niya. Kaya sa akin, meron point kung bakit ganun si Hillary. Pero nakakatuwa din na sa viewers, parang effective. nandun yung galit sila and naiinis sila.
Correct. Nauna nahirapan akong pasukin, pero along the journey, na ano naman, Oo. na-feel. Ito guys, your thoughts lang kasi for the past 6-7 months, sobrang ang ganda ng reception. And your thoughts lang as the bida, mga bida, ito yung isa sa mga first collab ng ABS-CBN and ng TV5. And naging matagumpay siya, no? TV, online, lagi kayong trending. Your thoughts lang na naging successful itong magandang partnership. Dreamscape talaga sobrang grateful kami sa kanila kasi hindi naman po namin magagawa tong role na tong hindi nila kami napili. So grateful po kami na pinagkatiwalaan kami, bigyan kami ng ganitong opportunity na magbigay ng napakagandang kwento po sa mga audience natin. And of course, dahil po first collaboration to with TV5, grateful din po kami na nagtiwala din sila sa amin na mag-invest sa amin. So, ayun po. Sana po ay naging masaya din lahat dahil dito sa show namin. And grateful po kami sa lahat ng tumutok since day one and yung mga humabol pa po. Kasi yung mga pahuling months, yun talagang dumami yung YouTubers. Kaya maraming salamat po. And nasa Iwan TFC po, sana po mapanood pa rin. And syempre, we're also very thankful sa reception po ng audience, yung supporters po ng bawat isa, at yung mga supporters na rin po ng shows. So they really helped us with promotion and sa promo teams din namin ng Dreamscape, kung saan kami din na regional team Correct. para mas lumawak yung reach namin. So lahat po yung nakatulong and yung mga fans din na nagtitrend palagi, everyday nakatutok. And thank you everyone who made this possible. Ito, I don't know kung napapansin nyo, pero ang dami rin nagsasabi na netizens and viewers na parang yung Pira-Pirasong Paraiso, you elevated the afternoon drama. I mean, the acting, the cinematography, yung kulay sa TV, parang well-edited talaga. Hindi lang well-acted, parang well-edited. Ang ganda nung mga cuts, ang ganda nung takbo. Your thoughts lang as bida. Siyempre, hindi natin makakakwentuhan yung mga editors natin, the cinematographers. Pero kayo, anong reaction nyo bilang mga bida? That's Nakakaba ng puso. Totoo, nakakaba. Kasi kahit naman po hindi sa mga artista, kahit yung mga staff namin and behind the cams na crew, sobrang maalaga po sa amin. Kahit yung tulad po nung sinabi niyo yung editing, kasi minsan hindi naman talaga pare-pareho yung continuity, pero sila they try their best na to help us din. And yung mga cameraman namin, sobrang mahal na mahal ko po sila. Tiwala kami sa kanila talaga. Kasi Alam ko yung mga anggulo namin. sila na yung maanggulo sa amin, lalo na kapag mga mabibigat yung eksena, tapos sobrang physical, yung wala nang pakialam sa mukha talaga. Sila Correct. na yung gumagawa ng paraan na bigyan ng ilaw, bigyan ng ganyan, yung mga ganun po. So, sobrang grateful po ako sa team ng Pira-Pirasong Paraiso, sa lahat po ng Bubo, and sa Dreamscape of course. Sobrang salamat po sa tiwala. And one nice thing din about your collaboration, parang on and off, naging close talaga kayo kasi upon checking your respective Instagram accounts, nagkikita-kita kayo, nagkukomentan kayo, parang of course, belated happy birthday, Elise. Parang si Alexa nakipag-celebrate sa birthday mo. I mean, the closeness talagang, oo, nagkaroon ng closeness, 'di ba? Naging talagang mag-real sisters kayo, 'di ba? Your thoughts lang na parang hindi lang siya pang teleserye, pang totoong buhay yung samahan ninyo. Ako yun yung mapagmamalaki ko talaga sa grupo namin na pinagmamalaki ko to. Kasi ngayon lang din ako naka-experience na puro bagets. Bagets. Tapos, walang, alam mo yun, walang hilingan, puro masaya. Kaya grateful ako sa friendship namin talaga. Na masasabi kong hanggat, alam mo yung mag-mature na kami, iba na yung pinagdadaanan namin sa buhay. Feeling ko i-share ko pa rin yun sa kanila. Ako din, di ba sabi mo bagets? Ako naman ang na-feel ko sa grupong to, mature. Kasi nga di talaga nag-away-away. Oo, yun nga. Yung mga maliliit na bagay, natatawanan namin talaga. Ah. At saka yung kaya namin sabihin sa isa't isa, yung mga sabihin namin, halika, tayo natin si Alexa. Yung ganyan. Walang pa-diva. Wala. Wala. Ayun, yun talaga yung masaya kami. Oo. Kahit sino sa set namin, wala pong nagpadi. O ito, last few days na lang, last 2 weeks, ano pang pasabog ng mga paraiso? Naku, ang haba. Oo. Pasabog. Iniisip nga namin paano magkakasya yun sa 2 weeks. Kasi Oo. sobrang dami pang mangyayari. Na kami din nagugulat. Paano kaya ginawa ng ating mga editors? Pero sure Oo. kami, inalagaan din talaga sa finale. So we're And hanggang excited to dulo see. po yung may pasabog talaga.
Wow. Mabigat pa rin yung eksena sa dulo na lahat, physical, emotional, lahat. O ito,